Mga kaagoy! Hindi ko sinasabing masarap tong sisig ko. Basta ang alam ko, magaling lang ako gumawa ng sisig na ganitong luto. Yung ganitong lutong sisig, ang kailangan na lang ilabas ang 4x4 para makapag-umpisa ng tagayan. Ginamit pala natin dito mga kaagoy ang maskara ng baboy. Isa sa mga pinakamurang luto ngayon mga kaagoy itong sisig na gagawin natin. Alam nyo kung bakit? Dahil bumili tayo ng maskara ng baboy dito sa Frozen. Napakamura kasi ng maskara ng baboy dito sa bentahan ng mga Frozen mga kaagoy. Isa pa, binibigyan pa ako ng discount ni Ate Janet. Kaya kapag gusto nyo pumunta sa bilihan ng Frozen, pumunta lang kayo dito sa kanya. Maraming discount na ibibigay yan. Kung gusto nyo magluto ng sisig mga kaagoy na hindi kayo namamahalan, tuturo ko sa inyo kung paano ang technique. Unang-una, pumunta ka sa bilihan ng Frozen. Dahil lang 1 kilo ng maskara dun mga kaagoy nasa 130 or 140. Bumili ka na ng 5 pisong sili na green at sili na red. Bumili ka na rin ng ginisa mix. At yung mayonnaise na nagkakahalaga ng 45 pesos. At 5 pisong paminta lang. At 30 sibuyas mga kaagoy dahil mura ngayon ang sibuyas. Nakadepende sa inyo kung gaano karami ang sibuyas ang ilalagay nyo sa inyong sisig. Hindi naman sa paggaano mga kaagoy kapag bibili kasi tayo ng baboy na hindi frozen. Masyadong mamahalan tayo sa ating baboy. Ang pinagkaiba lang kasi sa frozen mga kaagoy, may mga balahibo pa kasing hindi natatanggal compare sa hindi frozen na baboy. At syempre dahil frozen ngayon binili natin, papakuli lang natin ito ng medyo may katagalan. Para siguradong malambot ang ating karne. Sa part kasi ng maskara dito yung maraming taba-taba. Yung kokonti lang yung laman, pero ubod ng mantika. Alam nyo ba ginagawa ko to every may birthday dito sa bahay namin? Bukod sa masarap na nga, mapapamura ka talaga. Akalain nyo napakalaki ng nabili nating maskara sa bentahan ng Frozen. Buti na nga lang nakapili ako ng medyo may konting laman. Maganda rin kasi sa sisig kapag may laman, hindi puro taba. Pakukuli lang natin ito na 20 to 35 minutes hanggang lumambot ito. At syempre sa pagpapakulo mga kago, hindi mawawala tong sibuyas, bawang, luya, paminta, dahon ng laurel. Pampabango at pampatanggal ng lansa. Ops, nagbudbud na rin tayo dito ng asin para magkaroon ng konting lasa tong ating baboy. Yung mga ganitong luto mga kaagoy ay sobrang sarap kapag mayroong 4x4. Panalong-panalo ang ganitong pulutan, kaya hihintay mo natin tong kumulo. Habang hinintay nga natin kumulo ay sumayaw muna nga ako sa sarili kong sarili. Ano daw, hindi ko na tuloy naintindihan yung sarili ko. Tamang chill-chill lang tayo dito kahit sobrang init sa labas. At habang nagpapakulo tayo ng baboy mga kaagoy, inumpisahan ko na nga maggayak ng maraming sibuyas. O para alam mo na yan kung saan mapupunta yung sibuyas na yan. Hindi ko na kailangan explain bakit maraming sibuyas ang kailangan kong hatiin dito. Basta't ang alam ko, pag maraming sibuyas, mas masarap ang sisig. Kaya ganyan ako karaming mag-slice ng sibuyas pagdating sa sisig. Abay, syempre, hindi mawawala ang sili na green at sili na red. Pandagdag thrill sa ating sisig na iluluto. Itong sisig pala natin mga kagoy, kakaiba dahil bibigyan natin ng masarap na kadalasan mayonnaise. Kadalasan sa sisig mga kagoy, hindi na nilalagyan ng mayonnaise. Dahil mabilis daw mapanis iyon. Kung yan ang iisipin nilang mabilis mapanis, syempre kakailangan natin ng pangontra. Kaya naghiwa na nga ako dito ng maraming kalamansi. Bukod sa pangontra na mapapanis ang ating sisig, ay pangontra na rin ito mga kagoy para hindi tayo ma-hype. Abay, sobrang taba kasi ng sisig natin ngayon. Konti lang ang laman. Puro kasi taba-taba yung ating maskara. Abay, binalikan ko na nga agad yung aking pinapakuluan. Baka okay na nga. At nung pagkabukas ko nga ay dito mga kagoy, pwedeng-pwede na. Ay, malambot na to. Yung ganyang style na may pagka-pinkish, ay malambot na yan. Para sigurado ay tinusok-tusok ko muna ng kutsilyo. Patunay nga na malambot na nga itong ating karne. Dahil yung kutsilyo tumatagos. Ganun yun. Kapag sasaksak rin sa'yo, ay wag ganun. For this video, ang cameraman ko ang aking jowa. Abay, kumaway pa sa camera. Ang sabi nga nila mga kagoy, kung anong kahiligan ng jowa mo ay suportahan mo. At buti na lang ay very supportive yung jowa ko. At yung maskara natin ay tinanggal ko na pala sa pinagkuluan niya. Palalamigin muna natin ito hanggang matuyo. Para kapag prinito ay hindi tumalsik. Abay, syempre, niready ko na yung sarili ko. Nagsuot na ako ng gloves at kinuha ko na nga yung mantika namin. Dahil magpapakulo muna tayo ng mantika bago natin ilagay yung maskara. Pero charot lang, mahina lang yung apoy dyan. Mahirap nang matalsikan. Masakit kasi. Ouch. Abay, inuna ko muna nga itong maliit na iluto. Tag-isa-isa ko muna nga siyang nilalagay. At dahil may katigasan ako mga kagoy, pinagsabay ko na nga silang dalawa. Kaso ang problema, hindi pala kakasya. Malit pala yung kawali natin. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na nga yung isa dyan. At tinakpan para maluto. Para din makaiwas sa talsik mantika. Pinas forward ko na nga para ako si Superman. Nung binalikan ko na nga ito akin niluluto, pinatay ko muna nga yung apoy para hindi tumalsik yung mantika sa akin. Para maibaliktad ko ng maayos mga kagoy at maluto rin yung nasa kabila. Ganyan ako kapag nagpiprito mga kagoy, kapag alam kong tumatalsik, ay pinapatay ko ang mantika hanggang ganito na maging itsura ng aking nilulutong maskarang baboy. Mga kagoy, tostado na yung ating maskara ng baboy. Umpisa na natin ito. Agad-agad ko na nga tinanggal sa mantika. Palalamigin muna natin ito bago natin umpisa na hati-hatiin. Ay na, narinig niyo yun. Sobrang lutong. Kaya ang ginawa ko, inumpisan ko na ang hatiin. Para makapag-umpisa na natin itong gawing sisig. At dahil sisig nga yung ating gagawin mga kagoy, malilit lang ang paghihiwa natin dito. Yung ganito lang kalaki mga kagoy. Abay, syempre, hindi ko na pinakita kung paano ko nahiwa lahat. Medyo nakakapagod nga lang mga kagoy. Pero sulit to kapag naluto na. For today's video, para makagawa ng masarap na quality na sisig mga kagoy, yan lang mga kailangan natin na recipe. Basta alam nyo na yun. Kaya ang ginawa ko, inumpisahan ko na ilagay itong mga siling. Kung gusto nyo na mas maanghang, ilagay nyo lahat ng siling labuyo
tuyo. Para wala nang makakain. Joke lang po. Agoy. At syempre, binudbud ko na rin yung maraming sibuyas ko dito. Nagtira lang ako ng kaunti. Pang-toppings natin mamaya kapag nagawa na. Naglagay na rin ako ng maraming paminta dyan. Pampaangat at pampasarap ng ating sisig. Abay, syempre mga kagoy, haluin natin yan para lahat ng mga ingredients at pampalasa na nilagay natin ay kumalat. Maglalagay lang tayo ng konting ginisa mix. Pampalasa sa ating sisig mga kagoy. Kung gaano karami ang sisig na gagawin mo, ganoon rin dapat karami ang ginisa mix. Basta babalansehin nyo yan na hindi magiging maalat ang kalalabasan. Syempre, ang pampabalansin natin talaga dito ay yung kalamansi natin. Medyo kulang-kulang pa nga yung kalamansi natin kaya titimplahan natin yan maya-maya ng tama. At syempre, mimekos-mekos mo lang yan hanggang kumalat lahat ng kalamansi. At saka maglalagay tayo ng best food real mayonnaise. Baka naman, saan ka pa? Hindi naman natin ilalagay lahat ito, saktuhan lang. Ako kasi yung tipong tao kapag gumagawa ng sisig hindi marami ang mayonnaise. Wala lang, hindi ko kasi trip. Agoy. Abay, syempre, halu-haluin mo na yan. Nang makapag-umpisa na ang kainan at tagayan. Balang nagastos ko pa lang dito mga kagoy, nasa 341 pesos. O diba, napakarami ng sisig natin pero kokonti yung nagastos natin. Basta marunong ka lang makipagtawaran sa palengke, panalong-panalo ka. Tapos mga kagoy, ganito ng kalalabasan ng ating sisig. Shem, saan ka pa pa? Tara dito sa bahay at umpisan na natin ang tagayan. Kung ang pulutan, yelo at kwentuhan, ikaw na ang alam. Huwag ka naman buraot kahit paminsan-minsan man lang. At kung umabot ka sa video to mga kagoy, pakicomment naman kung anong oras mo napapanood ang aking vlog. At palagay na rin kung taga-saan ka para alam kung saan napadpad tong aking vlog. O kung nasasarapan ka nga sa akin sisig, isang agoy naman dyan. Agoy!